bakit kailangan ng isang Pastor Apollo Kibuloy sa Senado? Una sa lahat, mapagpalang araw sa aking mga kababayan sa buong Pilipinas at sa buong mundo saan man umaabot ang aking tinig. Nagpapasalamat ako sa pagkakataong ibinigay sa akin ng korte na makapag-record ng video para ipakilala ang aking sarili at ipahayag ang mga plataforma at plano para sa bansang Pilipinas kung sakaling palarin at maging isang senador. Nagpapasalamat rin ako sa dating Pangulong Rodrigo Duterte, chairman ng PDP Laban, at Senator Robin Hood Padilla, presidente ng partido na ako'y ginawang kabilang sa mga Duterte senatorial candidates na may isang layunin para sa mga Pilipino. Isang malaking karangalan para sa akin na maging bahagi ng lineup ng mga Duterte na kinikilala sa kapuri-puring liderato nito sa Davao City o sa Pilipinas nang siya'y maging Pangulo ng 6 na taon. Marahil ay nagtatakang karamihan sa inyo tungkol sa aking pagtakbo sa kabila ng aking kalagayan ngayon. Ako po si Pastor Apollo Kibuloy, leader ng isang religious community, ang Kingdom of Jesus Christ. Wala man akong karanasan sa politika, ngunit malawak ang aking pangunawa sa pamamahala at pangangasiwa. Sa katunayan, sa loob ng 40 taon bilang pastor ng Kingdom of Jesus Christ, naiangat ko ang pamumuhay ng mga miyembro at misyonaryo sa KOJC at naitatag ang ilang mga organisasyon na tumututok sa pagpapahalaga sa tao na matugunan ang kanyang pangangailangan. Ito ang aking Exhibit A, ang Kingdom of Jesus Christ o KOJC. Limitado man ang aming resources, ngunit napalago ang simbahan mula sa Davao City hanggang sa iba't ibang panig ng daigdig. Mula pa noon, aktibo ring tumutulong ang KOJC sa lipunan at pamahalaan sa pamamagitan ng mga humanitarian programs. Naitatag ang Children's Joy Foundation Incorporated na nagbigay kalinga sa mga batang naulila at napabayaan. Ang Keepers Club International ay may mga programang naglalayong mailayo ang mga kabataan sa pinagbabawal na droga, ma-recruit ng mga makakaliwang grupo at iba pang masasamang impluensya. Marami ng scholars na nakapagtapos at naging mga profesional mula nang maitayo ang Jose Maria College Foundation Incorporated. Mulang 2020, meron ng 112 na J. Marian lawyers ang na-produce ng JMCFI. Noong 2024, may 26 na bagong mga doktor ang na-produce naman ng College of Medicine. Kinikilala rin sa iba't ibang larangan ng academic excellence, moot court and debate, campus journalism, research at sports. Ang advokasya para sa kalikasan at malinis na kapaligiran ay binigyang pansin sa pamamagitan ng Sunshine Philippines Movement. Kada linggo, ang mga volunteer ay nagsasagawa ng tree planting activities at cleanup drives. Ang United Indigenous Peoples Heritage of the Philippines o UNIFIL upang bigyang pansin ang mga pangangailangan ng mga katutubo, ang mga nasalanta ng kalamidad at iba pang sakuna ay tinutulungan sa pamamagitan ng mga relief operations ng SMNI Foundation Incorporated. At bilang honorary chairman ng Sunshine Media Network International o SMNI, ang mga programa natin sa radyo, telebisyon at digital media ay nakatutok sa pagpapaunlad ng bansa o nation building. Napatunayan natin na sa KOJC na kapag ilalagay ang pera sa wastong kinalalagyan, walang maghihirap o maiiwanan. Dahil sa karanasang ito, ang pangunahing isinusulong ko sa aking pagtakbo ay zero korupsyon. Talamak ang korupsyon sa ating bansa ngayon at nawawala na ang tiwala ng taong bayan sa ating pamahalaan dahil sa kawalan ng transparency at accountability sa pag-handle ng buwis mula sa pera ng mga mamamayan. Kung ako'y magiging senador, ako ang magiging tagapagbantay ng pera ng bayan. Sisiguraduhin ko ng pera ng mamamayan ay mailalaan para sa kaginawaan at magiging tugon sa bawat pangangailangan. Ako ang magiging pambansang konsensya o national conscience dahil naniniwala ako na walang pahit na korupsyon
ang aking pagkatao. Dapat nang wakasan ang sistematikong korupsyon na nagdulot ng kahirapan at kasiraan sa ating bayan. Naniniwala ako na malulutas ang problemang ito kung papapanagutin ng mga opisyal ng pamahalaan na nangangasiwa sa budget, lalo na sa mga kinatawan o representante ng mga distrito at pamayanan. Kailangan merong tapat na pag-uulat nito para maging mulat ang taong bayan kung saan napupunta ang kanilang mga buwis. Kaya nga isusulong rin natin ng death penalty para sa mga korap na opisyal ng pamahalaan. Sa aking panukala, ang bawat kandidato na nais maglingkod sa bayan ay pipirma sa isang covenant with the people at mangangako na hindi galawin ang pera ng taong bayan. Haharap sa isang truth commission kung saan mananagot ang opisyal kung sakaling merong paglabag at nagalaw ang pera mula sa kaban ng bayan. Ito ang focus ng aking plataforma dahil naniniwala ako na hindi pagpapalayan ng Diyos ang ating bayan kung mayroong magnanakaw at mga tiwali sa pamahalaan. Kalakip nito ay paglalaban ko ang hustisya at katotohanan, kapakanan ng bawat Pilipino. Bilang isang spiritual leader na nakaranas ng political harassment dahil sa ating mabuting prinsipyo at pagiging malapit sa pamilyang Duterte, naunawaan ko ang bigat ng pangapit kawalan ng hustisya. Naniniwala ko na panahon na upang magkaroon ng tunay na leader sa Senado. Huwag nating hayaang manaig ang mga gahaman sa pera at kapangyarihan. Tandaan, ngayong eleksyon, ako si Pastor Apollo Kibuloy ang nagsusulong ng mga platapormang ito. Death penalty sa mga korap, mandarambong magnanakaw, tuluyang pagsugpo sa salot na droga at CPP, NP, NDF, tagapagtanggol ng mga mamamayan laban sa abuso ng gobyerno, makakalikasan, kalinisan, ay kagandahan at kalusugan. Linisin natin ang Pilipinas mula sa mga kurap at magnanakaw. Pagandahin natin muli ang Pilipinas at payabungin ang mga halaman, bulaklak at mga puno sa kapaligiran. Isulong rin natin ang National Superhighway System sa bansa na mapagkakabit-kabit ang bawat isla at pulo upang maging madali ang transportasyon ng mga kalakal at serbisyo para sa bawat Pilipino. Ayusin natin ang Pilipinas. Gawin nating first world country ang bansa. Hindi imposible iyan. Simulan natin ngayong eleksyon. Pilipinas, subukan natin ang bago at may resibo. Ako si Pastor Apollo Kibuloy, number 53 sa inyong balota, ang inyong boses sa tagapagsulong ng zero korupsyon. Tulong-tulong tayo na may sa katuparan ng pangarap ng bawat Pilipino, kapayapaan, katatagan, at kasiguruhan sa buhay. Both straight PDP laban. Number 10, Attorney Jimmy Bondoc. Number 22, Senator Bato de la Rosa. Number 28, Senator Bongo. Number 30, Attorney J.B. Hinlo. Number 34, Attorney Raul Lambino. Number 38, Congressman Rodante Marculeta. Number 56, Attorney Vic Rodriguez. At number 58, Philip Salvador. At ang inyong lingkod, Pastor Apollo Kibuloy, number 53 sa balota. Maraming salamat po para sa Diyos at Pilipinas nating mahal. Partner, hindi lamang sa Pilipinas ang mga ganap dahil nagpapatuloy po ang initiatives ng ating mga kabayang overseas Filipino worker abroad. Kaya makakasama natin ngayon isa po sa mga nagtaguyod, no? Isa po sa mga bumubuo ng mga programa dyan sa Philcom sa Belgium. Walang iba kundi si Ma'am Charity Joy Amper, isa pong OFW sa Belgium. Meron po silang event ngayon pong April 6 para po sa Duterte 9 Senatoriables. Ma'am, magandang araw. Si Admar, si MJ po dito po sa Pilipinas. Ma'am Charity.
Yes, ma'am. We are live on air. Kamusta po kayo dyan, ma'am, sa Belgium? Hi, good morning pa po dito. Good afternoon dyan sa Pilipinas. And sobrang excited po dahil makaka-express na rin ang aming mga sentiments from Belgium. Ma'am, saan po ang venue ng inyong pong pagtitipon at ilan daan po o ilang libo na mga overseas Filipino worker ang inyong pong inaasahan dyan po sa Belgium? Okay, sa Brussels po, somewhere in Brussels, mga nasa around 300 persons po kami bukas. So, for the moment yan po ang confirm. Then for sure, meron po additional na magdatingan po bukas. Ma'am, gaano kahalaga na nagkakaroon po ng ganitong mga hakbang ang Philcom dyan sa Belgium? Noting na nakapunta ko dyan once, pero nung mga panahon na yon, hindi pa nagbabago ang political spectrum at marami sa mga kabayan natin dyan sa Belgium ang in support of the Marcos Jr. administration. Pero sa mga nangyayari po ngayon sa Pilipinas, ma'am, ano na po ang saloobin ng mga Pinoy dyan sa Brussels? Ayan. So actually it's not about a political side anymore. It's about being a Filipino. Kasi hindi naman pwedeng kukunin na lang nila basta ang isang Filipino na dalahin dito sa Europe at sila ang mag-decide. It's not all about political side. It's about being a Filipino. So yun po ang sentimento ng mga kababayan natin dito sa Belgium na hindi na wala na kami sa political side. It's about fighting for our right as a Filipino. Opo, ma'am. Lalo pat andyan ngayon sa Europe si former President Rodrigo Duterte. Take us back, ma'am. Ano po naging reaksyon ng Philcom dyan sa Belgium nang malaman po ninyo na talagang tutuluyan, no? Ikukulong sa The Hague ang dating presidente? Ayun, sobrang, sa totoo lang, we're very sad and sobrang dami po talagang nalulungkot at nagagalit sa nangyayari and the moment na nalaman namin na nandyan siya, hindi pa siya dumating, may mga kababayan na tayong taga-Belgium na nandoon na naghihintay sa kanya. And then from there, we tried almost every day na bisitahin siya, toka-toka na lang kasi may mga trabaho naman. So make it sure na ma-feel niya yung presence namin although nandoon siya sa loob. So we really tried our best, sarili naming pera, sarili naming effort just to ma-feel niya na we are supporting him as a Filipino. Po, ma'am, para lang bigyan ng idea o context sa ating global audience, gaano ba kalayo yung Belgium sa The Hague? Nasa 2 hours by train. By car. 2 hours and a half. Lalo pa, naalala ko lang yung Philcom event kasama si President Marcos Jr. noong 2022. Hindi lamang Netherlands, Belgium, kundi mga taga Paris, taga Spain ang nandyan. Pero dahil nga ma'am sa nangyari ngayon na pagbaliktad at sa mga nangyari with the UNI team, ano ngayon ang masasabi ng ating mga Pinoy dyan sa Belgium with the upcoming elections? I was there also during President Marcos' visit here in Brussels. I was there also. And yes, nakita ko talaga na sobrang daming suporta from Italy. I remember meron from Italy and from our neighboring countries. And for now, unfortunately, as I hear all my friends and yung mga karamihan mga Pilipino dito galit sa nangyayari kasi hindi dapat di ba? So about naman sa ngayon, ang tanging na nga lang nating magawa is to support PDP laban, vote straight po talaga. Kasi yun na lang ang pwede nating maitulong so far. Bali, babawi na lang tayo sa eleksyon. Yun na lang sinasabi namin. And aside from, of course, physical and support kay Tatay Digong here, of course, kailangan vote straight po tayo sa darating na eleksyon para naman po magawa ng paraan kung ano nangyayari sa bayan natin ngayon. Dahil nakakalungkot po talaga. Kaya yan, vote straight po. Ma'am Charity, si Admar po ito. Magandang hapon dito sa Pilipinas. Ma'am, maaari niyo po bang maisalarawan po, ma'am? Bakit niyo po talagang sinusuportahan si former President Rodrigo Duterte? Ano pong nagawa sa kanyang pamumuno noon sa inyo, sa kapwa mo mga OFWs at sa iyong mga kaanak dito sa Pilipinas?
Una-una po personally, I'm from Mindanao. So I know the family Duterte before, well known na siya sa Mindanao. Alam namin kung ano yung mga magandang ginawa niya in Davao. So aware na kami sa mga ginagawa niya, no? Sobrang ganda. Kaya yung pinipilit ng mga tao na maging presidential, I was one of that. Talaga na sana tumakbo siya. During his being president, sobrang naramdaman namin as OFW na kami ay mahalaga. Binibigyan niya ng magagandang project ang mga kamag-anak namin sa Pilipinas, like free tuition fee sa mga kamag-anak. Malaking bagay yun sa amin. Ang unang-una, of course, yung war niya on drugs. Napakahalaga po kasi alam naman nating